Meron pa pong isang insidente bukod po dyan sa Cavite, sa Negros Occidental. Ito naman pong nangyari sa Escalante National High School. ASEC, ano naman po ito? Halos po similar po yung pattern nung nakikita natin sa mga nangyayari sa school natin. Parang gumagaya yung ibang mga estudyante kasi ang nakita namin na yung Chacha, na parang yung iba, yung mga sumunod na hindi naman pala makukulong yung bata below 15. So parang na-embolden pa yung iba. Kaya nga po, pinaiigting natin po talaga ang role ng parents ngayon sa pag-aaral ng kanilang mga kabataan. Lalo na yung nasa edad na gano'n, nasa grade 11 pababa, grade 12, ay nakikita po natin na malaki po yung role ng parents para mapigilan yung mga makita natin or advance information na mayroon na itong mga signs na makikita sa mga kabataan. Oo, so same din po itong sa Escalante National High School. Ito pong sa Negros Occidental, baril din po yung nahuli, grade 10 student din po ba ito at nasa kustodiya na din ng DSWD yung mga bata? Opo, yun nga lang DJ, medyo pag hindi pa galing sa pulisiya yung report, medyo inaano muna, hindi muna namin double check natin kasi alam mo yung siyempre mga kabataan to, yung data privacy at iba pa. But of course, binibigyan po namin ito ng agarang pansin dahil nga po ang ating kalihim ay lubha pong nababahala sa mga nangyayari ngayon. Sunod-sunod na po halos araw-araw mayroon pong nahuhuli. Oo. So ASEC, kayo na po mismong nagbanggit, tila parang nagkakaroon ng panggagaya or yung tawag nga po copycat effect doon sa nangyari o nakita doon sa Tacloban shooting. Paano po? Anong planong gawin ng DepEd dito? Ano pong solusyon dyan? Una po, pinaiigting namin kasi in place naman po ang mga pulisiya natin. Lalo na yung ating Anti-Bullying Act, yung bago po yung release na IRR nito. Pangalawa po, nag-issue po tayo ng ensuring inclusive and motivating school environment. At pangatlo po yung ating child protection policy. So ito po ay in place na. Tinitingnan namin nasaan po yung mga weak points ng implementation ng mga pulisya namin at para matapalan po ng intervention ng national government. At pinag-iigtin po natin yung reorientation po ng ating mga teachers, ng ating mga principals tungkol dito sa mga pulisya ito. Baka naman po may mga bagay na hindi nila gaanong napapansin at hindi na-i-implement ang maayos yung ating mga pulisya. At sinabi ko na nga rin, DJ Chacha, na yung parents po, tinitingnan namin po, naglabas po tayo ng isang pulisya at direktiba ang ating kalihim na yung kaagapay program na parang gusto natin i-rekindle yung role ng parents dito sa mga nangyayari ngayon. Dahil nga po, first and foremost, kaya lang naming tingnan kung ano nangyari sa loob ng school habang nasa loob sila ng school. Pag lumabas na sila, halos po wala na kaming control sa mga kabataan ngayon. So, kahit po yung screen time ng mga bata, pwede naming ipagbawal yung paggamit ng mga gadget sa loob ng klase habang may pag-aaral. Pero po paglabas nila, back to screen time sila. So, dito po talaga kailangan po natin ng buong komunidad ang kasama po yung parents lalo na po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.